Mga brothers, welcome back sa ating motorcycle walk-around review. Today's episode mga brothers, kasama natin ang bagong version o panibagong kulay ng Yamaha Pacho 125. So mga brothers, bago tayo magpatuloy sa mga nais pong suporta ng ating YouTube channel, huwag niyo pong skip ang ads. At kung dito naman kayo sa Facebook nanonood, i-share niyo na po ang ating episode. At dahil dyan, maraming salamat na agad. So mga brad, let's go sa go! Get ready, drop the beat. Alam niyo mga brothers, sa tagal-tagal na nilabas nitong Pacho 125, ngayon lang natin siya maiikutan. At tiyempo naman, bago na ang kanyang color scheme. So naglabas ng panibagong kulay si Yamaha. Isa na nga itong nasa harapan natin na parang jet black finish, no? Napaka outlaw ng datingan niya, no? May pagka-elegant kasi si Yamaha Pacho 125, pero pagka naging black siya, parang ang dating niya bad boy eh. And then gustong-gusto ko yung sticker na ginawang approach dito ng Yamaha. Meron siyang cyan and parang violet na Pacho na sticker dito, at saka yung parang logo rito ng Pacho, parang letter F siya. I don't know kung F ay yung meaning niya, pero meron siya dito nakalagay na blue core with hybrid assist. So dito muna tayo sa kanyang body design. Ito mga brother, masasabi ko ito na isang modern classic na scooter na compact ang kanyang pagkakadali. Tignan nyo naman mga brad, hindi siya ganun kalakihan katulad sa mga ibang modern classic na scooter o Italian style scooter, kasi I can tell na makipot siya eh. No? So ito, kung ganitong klase yung motor o ganito yung ilalabas mo na motor, siguradong maaasahan mo siya pagdating sa mga traffic sa syudad, no, sa masisikip na daanan. Lagi ko nga sinasabi, mga maliliit sa masisikip na parkingan, kung sa pasilyo ka nakatira sa city, aba, hindi ka mamumroblema i-park itong motorcycle na ito at isingit sa maghapon na riding. Okay, so dito sa harapan mga brothers, meron siya ritong headlight na mismong nasa handlebar. Ito yung gusto ko, kung saan mo ito turn yung manibela mo, doon mapupunta yung ilaw, diba? At syempre LED na yan, so makikita nyo naman kung gaano kaganda ang kanyang LED headlight at quality na ang kanyang lente. Gusto ko yung approach dito, may pagka-Vespa resemblance siya rito. At yung pairings na ginagamit ng Yamaha, syempre as usual pag Yamaha maganda ang kaha. Meron tayo ditong emblem ng Yamaha, yan lang. At meron tayo ritong bulb type na turn lights. Pa-oblong yan mga brother. Akala mo parang hugis itlog. Gusto ko yung ganitong approach. May plastic dito, and then gloss black na naman. Tapos malaking front fender, syempre classic scooter. Nakita nyo naman, no? Natutupi lang. Very flexible. At meron tayo rito ang front telescopic port, no? At disc brake po ang harapan preno nito with a single pad piston caliper. Okay lang naman yung ganitong caliper niya sa harapan kasi hindi naman ganun kalakasan ang scooter na ito. Tama lang, no? At ang gusto ko rito, naka-maxi ang kanyang gulong. Maxis. Ayan, di ba? At may tire size na 110 by 70 at 12 inches na goma, no? Ang mags niya is meron siyang 6-spoke, no? Ganda rin, gloss black ito. At yung mga kagandaan dito mga brothers, naka-tubeless na rin ang pinaka-goma nito. Syempre Maxxis yan, kilala yan sa bike. And then naglalabas din ito ng pang motorsiklo ngayon. Ayan, no? Soft compound niya, no? So kahit di ka na magpalit mga brad, panalo ka na dito sa gulong niya. Dito sa likod mga brothers, makikita pa rin natin dito ang classic and elegant approach na ginawa ng Yamaha. Meron tayo ritong letterings ng Yamaha, solid grab bar, bakal po yan mga brothers, no? Ganda ng pagkakagawa rito ng Yamaha, talagang sumunod sa upuan, ganda ng pagkakahulma. And then meron tayo rito bulb type na taillight. Ayan, hugis itlog nga tawag ko rito. Yung turn lights natin, maigi ito, nasa mismong kaha, no? At bulb type din yung mga brothers, hindi naman din ganun kasagwa, tama lang. Naka-extend ang rear fender natin dito para hindi basta-basta maputika ng ating makina, and also yung mga aangkas dito sa motor na ito. Naka-single shock tayo rito mga brothers. Ayan, non-adjustable po ito at naka-drum brake naman ang likod na preno. Same size lang din naman ang gulong dito sa likod mga brothers na 110 by 70, no? At 12 inches na wheel mags, no? Sabi ko nga, naka-maxis na ito at naka-tubeless na rin ang features ng gulong, no? Semi-upright po ang ating muffler dito, so ingat lang tayo malusong ang scooter na ito, baka pasukin
ng tubig ang kanyang muffler. Pero ganun pa man, maganda yung heat guard o muffler cover na nilagay rito ng Yamaha, no? I can tell quality in plastic, naka-alum bolts, diba? At pagdating sa side profile, ayan, sabi ko nga, meron siya ritong, andun kung parang abang to na parang pwede mong paglagyan ng saddle bag, no? Pero parang style niya lang, no? May sticker nga ng Pasio, tapakan ng ating pillion. Ayan, simple lang naman, no, 'di ba? Pero at least aluminum. Ang gusto ko pa sa Yamaha mga brothers, dito sa Pasio 125, yung floorboard, napakalaki. O, 'di ba? Tsaka yung hook o yung utility hook, dalawa. Retractable 'yan, oh. So kung may dala ka, sabit mo rito, may pangalawa kang dala, sabit mo rito. Wala kang problema, no? And then meron tayong pockets, isa. Yan, kasya ang isang kamay ko, and then lug compartment. So pwede ka mag-charge dito ng cellphone mo kasi nandito na yung kanyang USB charging port. Alright, no? Naka-shutter key tayo for the safety ng scooter. At pagdating dito sa handlebar mga brothers, ayan, no? Makikita nyo na yung kanyang elegant style na panel, no? Digital to mga brothers, no? Sadly hindi ito naka-activate. So nandito yung adjustment, isang button lang to. At ay nakikita ko rito meron siyang high beam indicator, engine check, left and right pinagsama, at saka yung stop start system since meron siyang features na yun. Ito yung switch kung gusto nyo off, no? Sa kaliwa nandito yung busina, left and right, low beam, high beam, lagayan ng ating side mirror. Naka-banana type tayo rito na handle grip, sakto sa isang large na kamay, at naka-plastic lang ang ating end bar dito, no? Brake lever natin standard lang po yan, non-adjustable, no? Same lang dito sa kabila yung approach, no? Electronic starting, hazard switch meron, buti, no? Ayan, ito yung patayan nga ng ating stop start system. So that's it, basic lang para sa isang scooter na 125. So ito yung susi nitong mismong Yamaha Pasio 125. Subukan natin buksan yung upuan mga brothers. So pasok nyo lang to and then twist nyo pa kaliwa. Ayan, tutunog na siya. Pwede na natin makita ang under seat compartment. I guess nasa around 15 liters siguro ang U-box nito o yung under seat compartment. Pwede kayo makapaglagay ng helmet, yung half face lang, yung kalahati lang mga brothers. Pero okay lang naman kung may sabitan ng yung helmet hook, meron kayo. So pwede kayo makapagsabit dito ng helmet kung gusto nyo iwan, no? Pagdating sa fuel tank capacity, 5.1 liters ito mga brothers. And meron itong gas consumption na economical mode na 48 kilometers per liter. Siguro baka maglaro yan ng 45 to 50, ganon. Depende sa inyong patakbo, bigat, at kondisyon ng kalye, kung traffic o dire-diretso ang inyong biyahe. Tanggalin natin yung plastic dito mga brothers para makita nyo po yung upholstery dito na nilagay ng Yamaha. Ayan, two-tone po o two texture ang nilagay nila, isang wrap finish dito sa rider seats at isang parang flat finish dito naman sa pillion section, no? Naka single stitches tayo dito mga brothers. Ayan, no? Mukhang matibay naman, and I can tell yung foaming nila rito makapal at malapad po yung upuan nitong Yamaha Pasio na makakapagbigay sa inyo ng comfort during ng riding. Alright, so ngayon sakyan natin para mas mapil pa natin lalo. Alright, okay mga brothers, bike fitting para dito sa Yamaha Pasio 125. Okay, nag POV muna tayo pero magpakita tayo ng B-rolls na nakasakay tayo, no? Okay, alright, for the reference, I'm only height lang po ng 5'4" and naka-boots tayo ngayon ng Stiso. So assuming meron tayong mga total in height na 5'5", and then may bigat po tayo na 53 kilogram. Ayan, magti-54 na tayo. And then may reach po ang aking braso ng around 20 inches, no? Ang pinaka gusto ko dito sa Pasio 125, malapit po yung handlebar niya sa'yo. Hindi siya malayo, no? Supposedly dapat dito, pero nandito siya. So mas more loose ang aking braso na nagbibigay sa akin ng comfort pag nakaupo na rito sa motor na ito. Ayan, hindi ka ganun mapapagod. At saka sabi ko nga yung upuan, no, yung binibigay na comfort ng upuan dahil malapad siya, nandun present, no? Kaya naman nakabuka ka dito kasi malapad siya. Pero ganun pa man, kahit nakabuka ka, meron na siyang seat height na around 745 ba? Tama na millimeter, no? So mababa lang, parang seat height lang ng cruiser bike mga brothers. So napakababa niya. And also meron siyang ground clearance na 135 millimeter. So no, mataas pa rin naman. So kung may mga nakakalokong lubak o hams, no, nadadaanan, siguradong kaya pa rin naman madaanan itong
Passion 125 kahit meron ka pang angkas, no? And speaking of weight ng nitong scooter na ito, meron lang siyang 95 kg. So magaang po siya. Ito nga yung sinasabi ko, kaya ko siya binansagan na compact. Bukod sa maliit lang yung kanyang body structure, magaang pa siya. So talaga namang napaka-nimble at lightweighted nito, sigurado pagka minamaneho nyo na. So kung sa mga kurbada, ayan, singit-singit, pag traffic, maging kamote, ayan, sigurado magiging maasahan nyo ang scooter na ito. Ngayon pa nga lang sa ano ko na, gaang niya sobra. Bagay, wala pa yung, hindi pa to full tank, no? Ayan, makikintel, maano ko na kagad. At then also, yung baon ng front suspension, swabe, okay no? Ganda, malalim-lalim yung front suspension niya. Sigurado pag nasakyan natin ito, kung sakali matitest ride natin itong si Passion 125, siguradong papasa sa atin ang suspension nito dito sa harap at also dito rin sa likurang bahagi, no? Pero bike fitting, wala akong masasabi. Relax, comfort, present sa kanya, magmula sa manibela at upuan. Kaya approve to, mga brother. Madagdag ko nga pala, mga brothers, ang kanyang turn diameter o turn radius ng manibela, malaki-laki. So kaya naman, bukod sa mababa na ang seat height nito, madali nyo matulak at madali nyo itong mamanubra, no? Ayan, diba? And also yung kanyang floorboard, tingnan natin, size 41 ng ating boots. Ayan, malaki, kung malaki-laki pa ang paa nyo, so pwede pang ma-accommodate nitong floorboard nya. Tapos meron kayong dala rito sa gitna. Okay, so pag tiniturn ko naman itong handlebar nya, tapos sasabit kaya sa tuhod o medyo sabit na, so kung matangkad-tangkad kayo dito, sigurado nga sasabit na ang inyong kita. Pero hindi naman kayo sigurado, hindi nyo naman siguradong madalas gagamitin ang pagliliko nito ng sagad pag nakahinto lang. Ayan, so kung magpapark lang, no, ayan, kikita nyo naman, di ba? So mga brothers, natapos na nga nating ikutan itong panibagong kulay ng Yamaha Passion 125. Pag-usapan natin ang presyo. Dito sa Motorcycle City, especially dito sa Subic Zambales branch, meron siyang cash price na 93,900 pesos. Okay, so meron kayong down payment po na 7,100. And then for 1 year, 10,000 po yan. 2 years is 6,600. And then 3 years po is 5,264. At meron po kayong rebate na 200 pesos. Okay mga brothers, so sa mga brad, mag-comment naman kayo ng yes kung nagustuhan nyo po itong bagong kulay nitong Yamaha Passion 125, especially itong jet black na nire-review natin. At ano-ano pa ba sa motor ng Yamaha ang gusto nyo ulit paikutan, mga brothers? Comment nyo na rin ang inyong suggestion. Once again mga brad, ako po si Art ng Sword Moto. Maraming salamat po sa pagsama nyo sa ating walk around review. Ride safe and cheers!